Okay, panoorin natin itong video. Bongbong Marcos, nag-sorry lang. Yun lang ang nagawa niya sa Cebu. Sorry. Okay? Kayo na ang humusga dito sa video na ito. Kung itong pagsusori ni Bongbong Marcos ay sapat ba ito sa kanyang pagiging presidente? At yan lang ba ang magawa mo dyan sa nangyari sa Cebu? Ang dami po nating mga kababayan dyan na nagdudusa po sa bagyo at dahil nga sa kapalpakan ng gobyerno sa mga nangyayari dyan sa flood control projects, isa na yan, kaya nagdudusa ang taong bayan. Tapos, ang sasabihin mo lang sa taong bayan, sorry, pero tutulungan naman namin yung pamilyang mga namatayan. Yun lang, sorry. Wala ka namang paghahanda. 'Di ba? Alam mo na paparating na yung bagyo pero wala kang paghahanda eh. Oh. Meron na namang paparating na bagyo sa Luzon. Oh, wala ka ring gagawin. 'Di ba? Nakikita ko nga yung isang video na kino-compare, no? Kino-kumpara itong si Bongbong Marcos at si former President Duterte. Sobrang layo mo kay former President Duterte. Oh, sasabihin na naman ng iba, Don Mar, lagi ka na naman ganyan. Kinukumpara mo naman si Duterte kay ganun, ganyan. Paano natin hindi makukumpara? Ha? Na alam mo na taon-taon yung bagyo na yan na dumarating, wala kang ginagawa. 'Di ba? Si former President Duterte dati, hindi pa nakarating ang bagyo, nakadeploy na po yung mga pulis at mga sundalo sa area na posibleng mabagyuhan. Pero ikaw, naghihintay ka lang na meron ng mamamatay, meron ng walang kain, meron ng nababasa na putik, saka ka dyan pupunta at tutulong? Matino ba yan? Wala ka. Kaya nga, hindi mo mabiblame ang tao na sasabihin na BBM resign. Okay? At sa pangalawang video, ipapakita ko rin sa inyo itong tama itong ginawa ni VP Sara. Nagmensahe si VP Sara sa paparating na bagyo. Okay? Sa Luzon. Merong nagko-comment doon sa News 5 ito, shinare ito sa News 5. Mga bobo yung mga nag-comment na mga loyalista. Oy, VP Sara, ano na raw si VP Sara? Late na raw siyang naggawa ng message. Hoy, mga bobo, yung message na yun ni VP Sara, para yun sa bagyong Uwan na parating pa lang sa Luzon. Okay? Hindi yan bagyo dyan sa Cebu. Tapos na yan. Tapos nang nagmensahe si VP Sara dyan. Itong mga loyalista kasi mga bobo Okay? So si VP Sara po, nag-message po siya kung ano ang dapat nating gawin, anong dapat handain natin sa paparating na bagyo. Okay? And VP Sara assures that his office of the Vice President, kahit kaunti lamang ang kanyang budget, ay nakahanda na po sila. Okay? VP Sara assures that meron pong tulong kaagad right after pagkatapos ng bagyo. Okay? At yung measures na in-inform ni VP Sara sa mga tao, please gawin nyo na. Okay? Gawin nyo na, sundin nyo na. Kasi ang presidente natin walang instruction Si VP Sara meron Okay? Sundin natin. At saka sa pang-last na video na ipapakita ko sa inyo ay itong vlog ni Attorney Harry Roque. Nag-react, nagkomento itong si dating spokesperson Harry Roque tungkol sa ginawa ni Bongbong Marcos dyan sa Cebu. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito Like and share guys, please, para marami po ang makaalam, marami po ang ma-inform, aware kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas. At sa mga first time lang dito sa Don Mar TV, if this is your first time to watch here sa YouTube channel ng Don Mar TV, subscribe ka na para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan guys. Okay? So subscribe na. Okay? Without further ado, pakinggan natin si Bongbong Marcos. I'm very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot
dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang Bongbong Marcos, hindi mo ba alam na ganyan talaga ang mangyayari? Halatang halata, sir, na wala ka talagang alam. Kasi kung alam mo na ganyan ang mangyayari, siguro yung ginawa mo sana, nagpa-deploy ka na ng mga sundalo o mga sasakyan ba dyan, kung anong sasakyan, na you have to forcefully evacuate the area. Pero wala kang ginawa ng ganyan. Si Duterte dati, yung mga sundalo, pinapadeploy na niya ng mga bahay-bahay. Fino-force talaga yung mga kababayan natin to evacuate the area. Papuntahin na doon sa evacuation area. Hindi pa dumating ang bagyo pero pina-evacuate na. Ikaw wala kang ginagawa na ganyan. Ang ginagawa mo lang, hinintay mo yung bagyo, hinintay mo na merong mamatay, hinintay mo na merong mga disgrasya, saka pupunta dyan at tutulong, tapos magsusori. Di ba? Wala ka talagang alam. Ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash. Sa bagay, mayaman ka, di ba? Kaya wala kang alam sa mga ganito. Kasi hindi mo na-experience na tumira ka sa isang bahay na binaha. Okay? So wala ka talagang alam. Sige, partida na yan na wala ka talagang alam. Okay? Wala kang experience na ganito. Iba talaga eh. Kapag si Duterte dati, mayor yan eh. Dumaan sa pagiging mayor. So alam talaga ni Duterte na yung mga bagay na ito eh. Wala ito sa local. Senador siguro may na experience niya, pero sa local na naging mayor, wala. Kaya walang alam itong taong to, walang alam. Hindi siya marunong gumamit ng kanyang mga sekretaris. Alam ko naman, ang daming mga tauhan mo diyan na marunong, mas marunong pa sa'yo. Magpa-advise ka. 'Di ba? Huwag kang magbagaling-galingan. Kita nga yung picture mo doon, paturo-turo ka. May mga ganun ka, hand gesture ka pa, na akala mo kung sino kang magaling. Pero yun pala, after all, magsusori ka kasi meron ng mga namamatay. Palpak ka, Mr. President. Naman, iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. Hindi raw niya napaghandaan kasi iba yung in-expect. Sir, bobo ka. Yung mga unexpected, i-expect mo na yun lahat. Isama mo na yun sa options. Kapag merong bagyo, lahat ng hindi mo ini-expect, isali mo na. Yung option na yun, isali mo na lahat. Because anything could happen basta bagyo. Grabe ka naman, sir. Grabe ka, Bongbong Marcos. Yun lang ang masasabi mo. Sorry, hindi mo napaghandaan. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na... Diyan ka magaling eh. Pagkatapos ng bagyuhin, saka ka pupunta, tutulong na lang ka na lang sa mga namamatay. Tapos magpa-picture ka. Diyan ka magaling eh. Naging casualty. So, yun lang po. Doon lang po ako nagagalit dyan sa portion na yan sa video ni Bongbong Marcos. This is not the work of the president. This is not the work of matino na presidente. That's why you are so very weak. Sa lahat ng leader ngayon sa bansang Asia, sa mga bansa sa Asia, ikaw yung pinaka-weak. Wala ka talagang alam. You resign. Bongbong Marcos, you resign. Kawawa na po yung taong bayan. Nasasakripisyo na po ang buhay ng taong bayan. The corruption is everywhere. Ikaw ang dahilan nun. Hindi sila takot sa iyo, nag-corrupt sila. Ngayon na merong bagyo, hindi mo rin alam kung paano tutulungan ang tao. Resign, sir.
Maawa ka. Wag mong unahin yung sarili mo na nasa posisyon ka. Imagine, nagsasuffer yung mga taga Cebu, may mga namamatay, may mga nalulungkot doon sa sinapit nila. Pero yung asawa mo na first lady, nandoon sa isang event o sa Malacanang ba yun, kumakain ng masasarap na pagkaon kung anong event. Di ko lang alam kung pera yun ng taong bayan, nagpasarap kayo. Grabe ka naman, sir. Ito, panoorin natin. Ito yung dapat nating pakinggan. Okay? Sa mga audience ko sa Donmar TV, word by word, makinig tayo kay VP Sara. This is for our own good. Okay? Makinig tayo. Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng... Sa mga bobo na loyalista at mga dilaw, huwag niyong sabihin itong video na ito na late ka na, VP Sara. This is a message sa upcoming na bagyo na Uwan na hindi pa dumating. Tapos nang nagmensahe si VP Sara patungkol po sa bagyong Tino. Ha? I-correct ko kayo ha, mga bobong loyalista at mga dilawan. Okay? Itong message po ito, advice po ito patungkol sa parating na bagyong Uwan. Okay? Makinig lahat. Mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pag-aantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe.
Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin. Lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig, o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pangwalo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Okay, alam nyo no, hindi ko maiintindihan itong mga loyalista at itong mga dilaw kung bakit sila galit sa video na ito. Nakita ko nga sa comment section. BP Sara, saan ka na naman magbakasyon? Ano, gano? Galit sila kay BP Sara. Buti nga merong Vice President na nag-remind sa atin kung anong gagawin natin. Let's be grateful for that. Yung presidente natin hindi kayang ganito. Kaya ang payo ko sa mga audience ko dito sa Donmar TV na nakikinig ngayon, especially dyan sa Luzon na mga audience ko sa Donmar TV, balik-balikan nyo itong video na ito. Itong sinabi ni BP Sara. Okay? At gawin nyo po ang kanyang mga sinasabi. Okay? Very important. Lahat ng mga sinasabi ni VP Sara, that is very important. And this can save more lives kung susunod lang tayo dito sa sinabi ni VP Sara. Ito ang hindi kaya ng isang presidente natin. Okay? So, yan itong mensahe na ito. Very simple lang itong mensahe na ito, but it will save 1,000 lives. Okay? Yun lang ang maipapayo ko sa inyo, guys. We will pray for Luzon and hopefully sana yung bagyo ay humina. Yun na nga, mag-pray tayo, okay? Pero maghanda tayo. Darating man o hindi darating, double ang ating paghahanda o triple, okay? Heto, panoorin natin itong vlog ni Atty. Harry Roque patungkol po dito sa nangyari sa Cebu at itong kapalpakan ni Bongbong Marcos. Heto po. Nako, take 2 tayo mga kaibigan. Matapos ko magdadakdak ng 15 minutes, galit na galit ako. Biglang may nag-text sa akin, wala daw akong audio. Hindi naman po dahil yan sa mga bangag. Yan po dahil hindi ko napansin na nakapindot pala yung no audio. No? Kaya inuulit natin ngayon ang spokes hour natin. At gaya ng aking sinabi kanina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong ganon. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga bagyo na yan. Hindi po yan nai-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay... Gusto siguro ni Bongbong Marcos na
pagalitan niya ang bagyo na bakit ka hindi dumating ng tamang schedule. Yun siguro ang alam niya. Kaya itong presidente na ito, wala talagang alam. Grabe ka, sir. Alam mo ang bagyo, kahit nga ang Pag-asa, kahit nga yung mga scientist, hindi yan mapipredict ng accurate. Yun yan ang iisipin mo. Bilang isang presidente, ikaw naman, maghanda ka in all options. Huwag mong sabihin na, ang daming tubig. Ang inihanda lang nila, yung ini-expect lang nila. Yung inahanda nilang ini-expect nila, hindi nangyari. Ang mga nangyayari, yung mga unexpected. Anong nangyari? Ayan. Sa kabubuhan mong presidente ka, mag-resign ka na. Naaawa na tayo sa mga Pilipino dahil sa kabubuhan mo eh. Pilipinas, talaga naman pong sa buong daigdig, tayong pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po, sa nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski yung mga panahon na malakas din ang bagyo dumating sa Cebu. Dahil ng mga panahon na yun, naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Correct. Pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga, naka-pre-position na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung gaano kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR, na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil merong tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. Correct. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yung tanong mo? Nakakaiyak na, nagdusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan pa ang tanong mo, nasaan ang galing ang tubig ulan? Hello? At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbablock ng ating mga ilog at iba pang mga kanal, dike, papunta sa karagatan. Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating coastline doon sa malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para bagas siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po,
manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po at talaga naman pong nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip kapag ang mga sinasabi nyo anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo at hindi hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Nagagalit pang tao. Hirap na nga ang tao doon sa... Buti pa itong si Atty. Harry Roque. Pinapayuhan ka. Kalaban nyo ito ha. Baka Duterte ito pero pinapayuhan ka pa, Mr. President. Inanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, nagkakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta, no? Ito po ay mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito ng Iglesia ni Cristo, pero ito po ay para sa lahat. Dalawa po yung lugar na pagtitipon-tipunan natin, dyan po sa EDSA at dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon nito, hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po na lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan, 16, 17, 18, at iparating ang mensahe na tama na, sobra ng korupsyon, ang kinakailangan natin, katarungan, accountability, at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Paano ba natin mapaparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon? Well, ang DDS Maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula 22 ng Nobyembre hanggang 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisog, huwag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government na itigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho, malayo sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, ng mga alahas, ng mga relo, ng mga baga, mga hinayupak sa magnanakaw sa gobyerno. Dahil ang ginagamit naman po nila, pambili ng kanilang mga bag, mga kotse, mga alahas, ay yung mga kinikita ng mga OFW. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan kung bakit lumulutang pa rin ang Pilipinas, bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas. Hanggang 10% po ng gross domestic product, o di naman kaya, hindi bababa, sa $50 billion ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world sa Pilipinas. Kung wala po yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At kaya nga po, marangyang buhay ng mga magnanakaw sa gobyerno dahil dun sa mga foreign remittance na pinadadala ng mga nagkukudkod dito sa Netherlands, yung mga nagkakatulong sa Middle East, yung mga construction workers sa Middle East at dito na rin sa Europa, at yung mga nurses at iba pang mga profesional sa iba't ibang mga parte ng daigdig, bagamat ang mga buhay nila ay malungkot dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya. Itong gagawin pong zero remittance ay isang protesta at mensahe na hindi na mananahimik ang mga OFWs, ang pinaka-importanting sektor ngayon ng ekonomiya sa nangyayaring korupsyon. Hindi po natin ninanais na parusahan ang ating mga kababayan dahil magsisimula naman po ito ng 22 ng Nobyembre at harinawa, wala na pong malakas na bagyong papasok dyan, no? Dahil ang inaasahang super typhoon ay parating na po dyan. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? Lalong-lalo na dyan sa Luzon kung saan inaasahan magla-landfall ang bagyo. No? Pero ito po isang mensahe na ang mga pinaka-importanting sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas ay sawang-sawa na sa korupsyon at nais na ng tunay na pagbabago. Ulitin ko po iparinig po natin ang boses natin bilang mga OFWs at kinakailangan po itigil muna natin ang ating remittance mula po 22 November hanggang 30 ng Nobyembre. Now, hindi naman po yan para permanente, yan po ay mahigit kubulang 1 linggo at ang mensahe nga po natin, hindi kami makadalo sa mga pagtitipon at mga kilos protesta sa Pilipinas. Ito po, gagamitin namin yung alam naming sandata namin, ang aming kita, buhat sa aming pawis at luha para
iparating ang mensahe, sumosobra na ang Marcos administration pagdating po ng korupsyon sa Pilipinas. Now, uulitin ko po ha, pag wala po ang mga remittance ng Pilipino, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang hindi po natin gustong parusahan ng ating mga pamilya, ito lang po ay paalala na meron ding hantungan ang pasensya ng mga OFWs, lalong-lalo na nakikita natin kung paano linamon ng mga senators, ng mga congressman, ng mga Office of the President, ng kung sino-sino pang mataas na opisyales, ang pondo na nakalaan sana para maibsan ang epekto ng baha at ngayon po lumulutang sa baha, hindi lang po ang Cebu, lumutang na po sa baha ang iba't ibang parte ng Pilipinas at ngayon po sa pagdating na naman isang super typhoon, lulutang na naman sa baha ang Metro Manila, ang Bulacan at ang Central Luzon. So lahat po ng sasapi sa no remittance movement, gamitin niyo po ang hashtag Zero Remittance for Change. I-post niyo po sa lahat ng social media ninyo na kayo ay kasapi sa hashtag Zero Remittance for Change at ikwento niyo po sa amin sa internet, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, kung ano ang inyong storya, no? At ano man ang naging reaksyon ng mga kapamilya nung sinabihan nyo na panandili ang isang linggong titigil ako sa remittance para makarating ang mensahe sa Marcos government na hindi na po pwedeng ituloy ang korupsyon sa gobyerno. Panahon na po na itong gobyernong ito bigyan ng importansya ang mga OFW na napakatagal nang nagsasakripisyo para makabili ng mga kotse, mga alahas, mga relo, mga handbag na magagara, mga damit, marangyang pamumuhay ang mga nagnanakaw sa gobyerno. Dahil pag tayo po ay tumigil ng remittance, mauubusan sila ng mga foreign exchange na pag-angkat ng mga luxury goods na kanilang binibili. No? At bukod pa dyan, kukunti rin ang kita ng gobyerno kasi kakaunti rin yung mabibili ng ating mga mahal sa buhay dyan, kakaunti rin yung mga buwis na kukolektahin ng gobyerno na ibig sabihin, mas kakaunti ang mananakaw nila sa gobyerno. Alam ko po na hindi natin pwede gawin to ng matagalang panahon dahil kawawa din ang ating mga kapamilya. Pero itong isang linggo na gagawin nating zero remittance, siguro naman po, yan ay hindi na po pwedeng mabaliwala considering na 10% ng GDP ng buong ekonomiya ay nakasalalay sa remittance ng mga Pilipino. So wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo makaka-attend na mga kilos protesta. Yung kilusan, yung ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino po, magkakaroon tayo ng online protest sa 3 araw din ng protesta ng November 16, 17 at 18. Makakasapi din po kayo doon. Pero mas matindi po ang magiging epekto kapag kayo po ay sumapi sa zero remittance from 22 November hanggang 30 November dahil yan po mararamdaman ng gobyerno dahil unang-una mababawasan ang pondo ng bayan na nanakawin nila. Dahil sigurado po, mas kakaunti ang buwis na papasok sa gobyerno kapag mas kakaunti po ang magagastos ng ating mga kababayan sa loob ng isang linggo ng no remittance day. Pero importante po na bukod doon sa datos na talagang bababa ang remittance sa huling linggo ng Nobyembre, importante rin po na ipaalam natin sa buong mundo na kasapi kayo sa no remittance week. No? At kaya importante po, ilagay niyo po sa inyong mga social media accounts yung hashtag no remittance for change at nang alam po nila na kayo po ay kasapi dito sa no remittance, zero remittance for change. Ulitin ko po hashtag zero remittance for change. Huwag po tayo magpapadala ng mga pera sa linggo ng 22 hanggang 30 ng Nobyembre. Yan po ay bilang protesta sa lantarang korupsyon. Hindi po ibig sabihin na tayo'y malayo at hindi na tayo makakasapi sa mga kilos protesta na wala tayong pamamaraan, iparating ang ating galit at ang ating panawagan para sa transparency, accountability at justice. Gawin po natin ito sa pamamagitan ng zero remittance from 22 November hanggang 30 November. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at harinawa itong gagawing zero remittance. Ito po ay magbibigay ng mas malakas pang impluensya sa mga OFW na ang kanilang kapital ay hindi lang pagod, kundi luha at pawis. Maraming salamat po ang mensahe natin. Tama na, sobra na, zero remittance. At muli, Junior,
itigil na yung pagsisisi sa bagyo dahil hindi sumusunod sa schedule at itigil na yung pagtatanong ng saan ba galing ang tubig baha sa Cebu. Maraming salamat po. Ito po yung Spokes ng Bayan, live from The Hague, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have, the only country that I will love. God bless the Philippines. Alam nyo, sa totoo lang, no? Nawawala na ng gana ang mga OFWs natin na magbigay ng tax. Dahil alam nila na ang gobyerno ngayon hindi po mapagkakatiwalaan. Okay? Especially na kinukurakot ng mga government officials. At dahil sa pagkakurakot dito sa mga government officials, kitang-kita natin yung epekto. Sa bagyo, nagkaroon po ng matinding baha na yung sanang kinurakot ng mga pera ay yun sana ang pinakaunang na itulong ng tao, no? Kasi kung nakokontrol talaga yung baha, no, sa tulong lang ng flood control, hindi na sana nagkaroon ng merong mga namamatay, merong mga nababahaan. So, hindi mo mabiblame itong mga OFWs na mag-zero remittance sila. Kasi po, sa tingin nila, useless ang magre-remit sila sa gobyernong ito na napupunta lang sa mga buwayang politiko. 'Di ba? Napupunta lang sa mga chopper nila, sa mga Louis Vuitton na bags, sa mga relo nila dahil kinurakot, mga walang hiya. Ganyan po ka-unfair itong bansang Pilipinas. Yung nagnakaw ng bigas, nakulong kaagad. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Ika nga, sabi nila, ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Ang hirap mong mahalin. Namimiss ko na nga yung naging proud ka sa Pilipinas eh. Yung last, namimiss ko na kasi yung last na nagiging proud ako sa bansang ito, yung panahon po ni former President Duterte. We are very proud sa ibang bansa. Kita mo yung Asian Games ba yun? Dito ASEAN Games, nakalimutan ko anong pangalan doon, basta isa sa mga tinatayo doon ng mga sa Tarlac. Kita ko yun eh, napuntahan ko yun eh. Yung competition for para sa mga swimmers, no? Grabe, ang ganda. World class. World class po ang kanilang doon. Yung kanilang tinatawag na grandstand. Grabe. Namimiss ko na yun eh. Sa totoo lang, namimiss ko na yun. Sa pagiging tunay na Pilipino, sa pagiging hindi korap na gobyerno, namimiss ko na yung nagiging proud tayo sa Pilipinas. Pero ngayon, wala tayong nararamdaman na ganyan. Ikinahihiya natin ang ating presidente bilang Pilipino. Paano ka hindi mahihiya na may issue ang presidente natin sa pagiging bangag? May issue ang presidente natin sa korupsyon. Lumalaganap itong problema na ito na walang ginawang solusyon ang bansang ito. So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section at usap-usap tayo doon. Okay? As I always said, i-share nyo na itong video na ito, i-like nyo para aabot ito sa maraming tao. Okay? Maraming makaalam na ganyan na po ang nangyayari ngayon. At sa mga first time lang nanood dito sa aking channel, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo.
Kasi po, libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.